Maya paabak po kaya katamungan. Maya paabak po kaya katamungan. O sige, pwede tayo po bang pakikot na ng kakatamong kayabe? Or yung kakatamong kasiping? Sa benta mo, sino or ano ang hinahanap mo ngayon? Dahil sinabi po sa mga awit, chapter 63, verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na laging hinahanap. Naniniwala po ako kahit iba-iba yung mga reason na sinabi nila sa inyo, ay iisa lang po yung tanging reason. Iisa lang yung reason kung bakit narito tayo ngayon. Ito ay dahil hinahanap natin ang Diyos. Amen? At naniniwala rin po ako na hinding-hindi makukontento. Hinding-hindi tayo makukontento kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya inaanyayahan ko po kayong tumayo para sabay-sabay nating purihin ang Diyos. Patuloy ang papuri at pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap, hinahanap-hanap. We sing. Ikaw ang hinahanap, Ng buhay ko. ikaw ang hinahanap, Ng buhay ko. ikaw ang hinahanap, Ng buhay ko. hinahanap-hanap. Patuloy po ang ating papuri at pagsamba para sa Diyos. Amen. Alam niyo yung kantang ito, kaya sabayan niyo po kami sa aming pagganda. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Hallelujah. Ang mawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Tunay nga po na sagad-sagaran ang kasiyahang nadarama natin kapag pinupuri natin ang Diyos. Amen? Kaya as we continue worshiping the Lord, let's continue to feel His presence today.
Sabi po sa Psalms chapter 55 verse 22, "Cast your burden on the Lord and He will sustain you." Habang nilaline up ko po yung mga songs na to, lalo na po itong solemn na song is, na-remind po ako dun sa time na nag-surrender ako sa Lord. Kung saan tinanggap ko po ang Lord sa buhay ko. And that was 4 years ago po sa isang youth camp, Paghilom. And there I realized na He was here all along. Lagi po siyang naririto. Ang Diyos ay laging narito kasama natin. Hinihintay niya lang tayo na tayo mismo ang lumapit sa Kanya. Alam niya kung ano yung mga problema natin. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon. At hinihintay niya lang po tayo na lumapit sa Kanya para sabihin natin yun. Hinihintay niya lang po tayo na sumuko sa Kanya. And yes, hindi ito madali sa atin. Lalo na sa ating mga tao, gusto natin tayo lagi yung may hawak. Tayo lagi yung in control. Sa lahat ng plano natin, sa daan na gusto nating tahakin, gusto natin tayo laging in control. Pero sinasabi po ng verse natin ngayon ay, "Cast your burden on the Lord and He will sustain you." Kahit hindi man natin alam yung plano niya, kahit hindi man natin alam yung daan o path na gusto niyang ipatahak sa atin, isuko lahat natin ito sa Kanya. Dahil ina-assure tayo ng verse na isusustain niya tayo kapag ginawa natin ito. And after po nung ginawa kong pagsusurrender sa Kanya, after po nung pagtanggap ko sa Kanya, dun ko po na-realize na siya lang pala yung hinahanap ko this whole time. Dun ko po na-realize na yung dahilan kung bakit hindi ako nakukontento. Dahil hindi ko pa siya tinanggap sa buhay ko. And yes, ever since bata po ako is, kilala ko na ang Lord. Pero kilala ko po siya bilang tagapagligtas, bilang sandigan, bilang kaibigan. And napatanong na lang po ako sa sarili ko if, is this enough? Nirealize ko na hindi pala sapat na kilala lang natin siya. Hindi sapat na naniniwala lang tayo sa Kanya. Pero dapat lang na isurrender natin yung buong buhay natin sa Kanya. Kaya church, habang kinakanta natin itong song na to, let's continue to feel His presence. And mag-look back tayo dun sa time na nag-surrender tayo sa Kanya. At naniniwala ako na i-remind niya tayo. I-remind niya tayo kung ano yung dapat nating malaman ngayon. Kaya let us sing this song as our declaration. And let us continue praising the Lord as we sing, "I Surrender." Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here and find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you.
stood for you. I surrender. Sing. Let's declare. Drench my soul as mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. Stretch wide, with arms stretched wide. I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. My church we sing. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Patuloy lang tayo sa ating pananalangin ngayon. At sama-sama tayong kantahin itong bridge bar nito. Let us sing it as our declaration and as our prayer for the day. Like a rushing wind, Jesus breathed within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty
Pwede ba natin kantahin ulit yung chorus part? Lord, I surrender. We sing. I surrender. I surrender. Let's sing. That's our declaration. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. Lord, we surrender. We surrender, Lord. Binibigay lahat namin sa iyo, Lord. Isinusuko namin lahat sa iyo, Lord. Lahat ng aming pinagdadaanan ngayon. Lahat ng problemang hinaharap namin ngayon. Mga silent battles namin, Lord, na hindi namin kayang i-share sa iba, Lord. Ikaw ang patuloy na mag-sustain sa amin, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na buksan ang aming puso at isip, Lord. Sa pang-araw-araw, Lord. And Lord, maraming salamat po sa lahat ng mabuting ginawa niyo sa amin, Lord. Continue to remind us, Lord, na you are here, Lord. You are here all along. Hinihintay niyo lang po kami na sumuko sa inyo. Hinihintay niyo lang po kami na mag-surrender, Lord. Pero you're here all along, Lord. And we thank you for that. Sa pagpapatuloy po ng pananambahan na ito, Lord, ikaw po ang patuloy na mag-lead sa amin. Ikaw ang patuloy na magsentro sa pananambahan na ito. And Lord, we know, Lord, at ipinapahayag namin ngayon na kung wala ka, Lord, wala din kami, Lord. Ikaw ang patuloy na hinahanap namin at hindi kaming makukontento, Lord, kung wala ka sa buhay namin, Lord. Maraming salamat po, Lord. Mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata, Lord, na narito ngayon, Lord. We know, Lord, na willing silang lahat, Lord, na mag-surrender sa iyo. And willing silang lahat, Lord, na purihin ka, Lord. And alam namin, Lord, na naitaas namin ang pinakamataas na papuri, Lord, para sa iyo, sa araw na ito, Lord. Dahil yun yung deserve mo, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat, Lord. Ito lang po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong buksan, mga kapatid, ang ating pong mga Biblia sa Gawa ng mga Apostol, Kabanatang 2, simula sa talatang 1 hanggang 13. Acts chapter 2, verses 1 to 13.
At ganito ang sinasabi, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nakatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunot ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia. May naroon pa sa ating taga-Priya at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, mula sa mga Hudyo, maging mga Hudyo, at mga naaakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila makakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos? Hindi nila lubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pakutyang nagsabi, mga lasing, iyan. Pinagpala po tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede ba nating pakibati yung katabi natin? Kumusta ka na, kapatid? Yan, sige po, kumustahin po ninyo yung mga katabi nyo, mga kapatid. Yan, opo. Huwag po ninyong kalilimutang magkumustahan, no? Alam nyo, kahit po yung mga taong nasa matataas na antas ng lipunan, naghahanap yan ng pangungumusta. Amen? Amen. Tayo pa kaya na hindi naman tayo nasa mataas na antas ng lipunan. Kaya lagi po tayo magkumustahan, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Dagdag lang po sa mga paalala, no po, bagamat mamaya meron tayong announcement portion. Mamayang 2:00 po ay meron po tayong gagawing necrological service, no po, doon po sa Pamilyang Bautista dahil after that ay ihahatid na sa kanyang huling hantungan si Tatay Be. So 2:00 po yung worship. Kaya kung available po kayo, mga kapatid, samahan natin itong mga kapatid natin. Amen po ba? Glory to God. Alam nyo, ako po'y parang naniniwala na doon sa mga sinasabi ninyo na kapag merong namatay, tiyak na merong susunod. No po. Liban sa mga miyembro natin, ang bilang ko 5 na. Sunod-sunod. Kaya parang ako po'y naniniwala na. No. At kung ganito ang nangyayari, mga kapatid, ano po ba yung dapat nating gawin? No, hindi naman natin makontrol yung kamatayan. Tama? So meron tayong dapat gawin. Kasi whether we like it or not, darating yan. So anong dapat natin gawin? Dapat po, mga kapatid, lagi tayong ready. Amen? Ready saan?
sa anumang mangyayari, sa pwedeng mangyari. At kung hindi pa po tayo ready, mga kapatid, ito po yung dapat nating gawin. Act now before it's too late. Amen? Amen po ba? Gawin na natin ngayon. Baka huli na ang lahat. Alam nyo, ito pong ating aralin ngayon, ito'y tungkol po sa pagbaba ng banal na espiritu. At ang Biblia, mga kapatid, pinapakita niya kung gaano kahalaga yung pagbaba po ng banal na espiritu. No po, hindi lang minsan bumaba ang banal na espiritu sa mga tao. Even in the Old Testament, bumababa na ang banal na espiritu, subalit ito'y sa iilan lang. Sa mga hari, sa mga propeta, sa mga taong talagang binigyan lang ng karapatan ng Diyos. No po, that was in the Old Testament. But in the New Testament, ang kalooban ng Diyos, ito po ay talagang bumaba sa lahat po ng tao. No po, at gusto kong sabihin, makita nating lahat na ang Diyos po, ang Biblia po'y gumagamit ng iba't ibang larawan upang maipakilala ang banal na espiritu. No po, hindi lang kasi isang larawan lang ang pinoportray ng Biblia na pag ito lang parang Holy Spirit yan. Pero pag iba, hindi na Holy Spirit. No po, iilan lang po yung nais kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, paano inilarawan ng Biblia para ipakilala yung banal na espiritu. Meron po dyan yung sa pamamagitan ng tubig. No po, meron din dyan yung sa pamamagitan ng kalapati. Alam niyo po ba yon? Di ba? Nung mabautismuhan si Jesus, bumaba ang kalapati, no po, bumaba ang banal na espiritu, sa anyo ng kalapati. Meron din dyan, mga kapatid, yung alak. No po, ganyan inilarawan ng Diyos, hindi yung alak, kundi yung kapangyarihan nung alak na nagagawa sa tao. Meron din dyan yung ulan. Ano pa po? Damit. No? Hindi ko na babasahin, nandyan po, i-check ninyo, basahin ninyo pag uwi sa Bible, yung hininga. No? And then, yung tatak, o selyo, zil. No? And then yung hangin, at langis. At marami pa pong iba, mga kapatid. Iilan lang po yan. At dito sa ating teksto, makikita natin, mga kapatid, isa dyan yung ginawa ng Diyos para ipakilala yung banal na espiritu sa pamamagitan ng hangin. No po, ang sabi dito, umugong ng malakas. No po, yung malakas na hangin at napuno yung lugar ng hangin na simbolo ng banal na espiritu. At dito, kapatid, hindi lang po binigay ang banal na espiritu, hindi lang binigay. Kundi ang sabi dito, sila po ay pinuspos. Nandiyan pa ho ba tayo? Hindi po pareho yung binigay lang sa pagkakapuspos. Magkaiba po yon. Bagamat pareho yung gawa ng banal na espiritu. No po, hindi lang binigay, subalit ang sabi dito, sila'y pinuspos. Alam nyo, sa ibang salin po, ito yung tinatawag nilang baptism of the Holy Spirit. Sabihin nga natin, baptism of the Holy Spirit. Parang mahina eh. Baptism of the Holy Spirit. Alam po ninyo, pag sinabi pong bininyagan, di ba? Tayo lahat nabinyagan na sa tubig. Except nung bata tayo. Di ba pag sinabing bininyagan, ilulublub ka? Yun talaga yung original po ng baptism. No? Kaya lang, dahil yung panahon, yung sitwasyon, nagbabago yung pamamaraan. No? Dahil, halimbawa, kung nasa bundok ka, wala namang dagat, walang tubig, walang ilog. No? So, tinatanggap na yung ano ba tawag dito? Wisik. No? But the truth is, ang binyag po, tayo ay nilulublob. Ibig sabihin, nababasa tayong lahat. At yung pagkabasa nating lahat, mga kapatid, ito po yung sumisimbolo ng pagpapasakop. Hello? Yun po yung ibig sabihin nun. Kaya ang ibig sabihin ng pagkapuspos ng banal na espiritu, ito yung lubusang pagpapasakop sa banal na espiritu. Lubusang pagpapasakop sa banal na espiritu. Tanong,
Bakit kailangan pang gawin yung pagpapasakop? Bakit napakahalaga nito? Ulitin ko po kapatid, napakahalaga nito. Kaya kung pwede po, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. No po, makinig po tayo. Kasi ito yung minsan hindi po napapansin ng maraming mananampalataya. Kung bakit kailangan pang gawin yung pagkakapuspos, yung pagpapasakop. Alam nyo, pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang sabi ng Biblia, siya'y nagpakita sa kanyang mga lagad at nagbigay ng mahalagang utos. No po, ano yung utos na yon? Acts chapter 1, verses 4, ang sabi niya, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Kasi, hintayin ninyo yung ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Tinagubilinan sila, no po, nung makapagkita si Jesus sa mga alagad, na huwag kayong aalis. Manatili kayo sa Jerusalem sapagkat may ipinangako ang Ama sa inyo. At ito yung banal na Espiritu. At ano po yung mangyayari? Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi niya doon, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Yun po yun. So pinapakita rito mga kapatid na sa pagbabalik ni Jesus sa langit, hindi sapat yung kakayahan ng mga lagad para isagawa ang misyon ng Diyos. Nandiyan pa ho ba tayo? Kasi may binigay na misyon ng Diyos eh. Ano yung misyon niya? Matthew 28 verses 19 to 20, right? That is the mission. At hindi nila magagawa yon kung wala po yung banal na Espiritu. Kailangan nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. At dito nga po, mga kapatid, naganap nga po yung sinasabi doon ni Jesus, no po, na maghintay kayo sa Jerusalem sapagkat darating yung ipinangako ng Ama. At dito sa binasa natin, in Acts chapter 2, naganap nga po habang nananalangin yung mga alagad sa Jerusalem. At anong sabi? Acts chapter 2 verse 4, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At silang lahat, sabihin nga natin, silang lahat. Kapatid, desire ba ninyo tayong lahat mapuspos ng banal na Espiritu? Ilan lang yung may gusto. Ha? Alam nyo, napakahalaga po. Kung meron po kayong pinakananasa sa buhay nyo, mga kapatid, walang iba kundi yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kaya sabi ko nga, makinig po kayo kasi iba yung revelation ng Lord sa atin po sa umagang ito. At yun na nga po, mga kapatid, dumating yung banal na Espiritu. Dumating siya sa paraan ng isang malakas na hangin. Alam natin may hangin, pero hindi natin nakikita, right? Nadarama lang natin. Same thing with the coming of the Holy Spirit. Hindi nila man nakita yung Holy Spirit, mga kapatid. Pero alam nila, sa pamamagitan po ng hangin, dumating ngayon sa kanila yung banal na Espiritu. So habang sila'y nananalangin, take note, dumating ang Holy Spirit habang sila'y nananalangin. Dun dumating. At pagkatapos po ng pagdating ng Holy Spirit, ano yung susunod? Ang sabi niya, may dumapong apoy sa bawat isang naroroon. May apoy na nakita yung mga alagad. At pagkatapos, anong sabi niya? At napuspos sila ng banal na Espiritu. Church, this is a process. This is a process. If you want the Holy Spirit, if you want to be filled with the Holy Spirit, we should follow the process. What is the process? 1, prayer. Prayer. Nananalangin ng mga lagad, kaya dumating yung banal na Espiritu. Di ba pwedeng dumating habang naglalakad sila, habang namamasyal lang sila? No. Dumarating ang banal na Espiritu through the power of prayer. At hindi lang basta prayer. No po. Nananalangin ang mga alagad sapagkat may misyon na pagagawa ang Diyos sa kanila. Hello. Kasi kanina nag-aaral kami sa kalalakihan, talagang in-emphasize ko po, hindi lang dahil nananalangin tayo, bababa ang Holy Spirit.
Ang mga alagad, kaya sila nananalangin kasi may mission sila. Gusto nilang gawin yung mission ng Diyos. At alam nila, hindi nila magagawa yung mission ng Lord kung hindi po dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya anong nangyari? Dahil nire-request nila, Lord, dumating ka. Binigay sa kanila ng Panginoon. At dumating po pagkatapos nun yung apoy. May apoy na dumating. Ano ba itong apoy na to? Bakit dumating yung Holy Spirit and then may apoy? Church, ang apoy po ay larawan ng paglilinis. Paglilinis. Larawan po yan ng kabanalan at ng presensya ng Diyos. So makikita natin, bago tayo i-feel ng Lord, ng Kanyang Holy Spirit, kapatid, kailangan mo na yung paglilinis. Kailangan mo na yung pagsisisi ng ating kasalanan. Kailangan mo na nandun yung kabanalan sa buhay natin upang sa ganun, sa pagdating ng Panginoon, mga kapatid, mas malinis yung ating sisidlan. Nandyan pa ho ba kayo? Kasi kung marumi ang sisidlan, kapatid, hindi tayo lalagyan ng laman ng banal na Espiritu. Ang nilalagyan ng banal na Espiritu, ang pinupuspos ng banal na Espiritu, ay yun pong mga lalagyang malilinis. Kaya hindi mo pwedeng alisin yung pagsisisi ng kasalanan. And then after that, hihingin mo yung presence, yung infilling of the Holy Spirit, gayong hindi ka naman nagsisi sa iyong mga kasalanan. At ano pong nangyari? After na bumaba ang apoy, anong sabi niya? Doon sila pinuspos ng Diyos. Bakit? Malinis na yung kanilang puso. Malinis na yung kanilang buhay. Bakit? Tinupok na ng apoy yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa kanila. And then, hindi pa natatapos doon. Makikita natin anong sabi niya. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Mamaya tatalakayin po natin ng konti ito. Bakit kailangan silang magsalita ng iba't ibang wika? Subalit, kung papansinin natin, mga kapatid, no po, napakaganda ng pagkakapuspos sa banal na Espiritu. Napakaganda. Bakit? Isipin ninyo, lilinisin ka ng banal na Espiritu. Isipin mo, kapatid, pababanalin ka niya at sasayo yung presensya ng Diyos. Hindi po ba ito napakaganda, mga kapatid? So, ito yung proseso para ang tao po ay mapuspos ng banal na Espiritu. At ang magandang balita, mga kapatid, hindi lang po ito para sa mga alagad ni Jesus noon. Hindi lang para sa kanila, kundi ito, mga kapatid, ay para sa lahat ng nananampalataya ngayon at sa mga susunod pang mananampalataya sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, yung malakas na palakpak sa Lord. Kasi hindi lang para sa kanila, para sa atin din. Bakit? Kasi kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan natin ito. Mamaya sasabihin ko, gaano ito kahalaga sa ating pananampalataya, gaano ito kahalaga sa ating kaligtasan. Kaya kung ang pinag-uusapan ay kaligtasan at gusto mo ng kaligtasan, church, listen to the Word of God and be filled with the Holy Spirit. Dahil may connection po yan sa ating kaligtasan. No po. Now, bakit nagpupuspos ang Diyos ng Kanyang Espiritu? Yan po, nandyan na. Alam nyo, marami pong dahilan, pero iilan lang yung aking ibabahagi sa inyo. Una, ano po yung nakasulat? Para maging saksi ni Kristo. No po, magiging tagapahayag tayo. No po, ng Panginoon. Magiging witness ng Panginoon. Alam nyo, yung pong mga taong sumasa kanila ang banal na Espiritu, no po, binabago ng Diyos yung kanilang identity. Hello? Hindi po pwedeng maging saksi ka ng Lord and then di nababago yung identity mo. Ang unang gagawin ng Panginoon, mga kapatid, babaguhin yung identity mo. No po? Kaya kung dati, conscious ka sa iyong sarili, conscious ka sa iyong kakayahan, kapatid, kapag sumayo ang banal na Espiritu, magkakaroon ka ng tapang para tumayo sa katotohanan. Magkakaroon ka ng tapang para ipahayag mo yung salita ng Diyos. Change of identity. Kung dati, mainitin yung ulo mo,
Pero kapag sumayo ang banal na Espiritu, mga kapatid, unti-unti lalamig na yan. Magiging cool. Amen. Hallelujah. No po. Kung dati, nasagi ka lang ng konti, nagtatampo ka na. Pero kapag pinild ka ng Holy Spirit Church, magbabago yan. No po. Kaya kung nais po nating mabago, ito po yung sagot. Kapuspusan ng banal na Espiritu. Hello. Kapuspusan ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ang Diyos lang ang makakapagpabago. At ang makapagpapabago sa atin ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Pangalawa, para maisagawa ang misyon ng Diyos. Church, may misyon ng Diyos. Sabi ko nga kanina, Matthew 28, verses 19 to 20, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Diba? And preach the word in all nations, sa buong mundo. Kanino galing ito? Sa Diyos. Ang Diyos ay may misyon. Yung pong gawain natin dito sa church, mga kapatid, hindi ko po ito misyon. Hindi po ito misyon ni chairman, mga kapatid. Ito po yung misyon ng Diyos. Hello. Pinapagawa po ito sa ating lahat. Sa ating lahat. Kaya ang kailangan kapuspusan ng banal na Espiritu. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, gaano pa tayo kagaling, gaano ka man karunong, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi natin magagawa ang misyon ng Diyos kung wala ang banal na Espiritu. Hindi po. Sabihin na natin, aminin na natin, hanggat wala ang banal na Espiritu, hindi natin magagawa ang pinagagawa ng Diyos. Bakit? Dahil malinaw ang sabi niya, John 15:5, apart from me, you can do nothing. You can do nothing. Wala kayong magagawa. Connected ba tayo o gumagalaw lang? Oo, pwede kang gumagalaw, but you are disconnected. Because you can do nothing. Pero kapatid, when we are connected, when the Holy Spirit leads us, pansinin po ninyo, nung dumating ang banal na Espiritu, anong ginagawa ng mga lagad? Nananalangin sila. Nananalangin sila, mga kapatid. At habang nananalangin sila, doon po bumaba yung banal na Espiritu. Siguro marahil ang pinapanalangin nila, Lord, tulungan mo kami. Lord, tulungan mo kami. Yung mission po ninyo na pinapagawa sa amin, hindi namin kayang gawin. Hindi namin kayang gawin. Hindi dahil sa Lord, hindi namin alam. Pero Lord, kasalukuyan, ayun o, hinahanap kami. Di ba? Di po ba? Hinahunting sila. Kaya nga sila nagkukulong eh. Natatakot sila. Pero gusto nila, sa puso nila, gusto nilang gawin yung mission po ng Panginoon. Kaya ano pong nangyari? Nananalangin sila. Tulungan mo kami, Panginoon, sa misyong ito. Kaya anong nangyari? Kumilos po yung Diyos sa kanila at pinuspos sila ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ito po yung dapat nating ginagawa. Ito yung dapat nating ginagawa. Yung sama-samang nananalangin. Hello? Hello? Kaya salamat po kanina. Nakita ko, napansin ko, marami sa atin yung nananalangin. Amen. Amen. Kaya, yung po mga, hindi naman na late, medyo huli kayong dumating, pagka po ganito, huwag na po kayo muna makipag-usap. No po, that was the time of family devotion, of personal devotion, I mean. Nananalangin na po kami noon. Amen? Amen po ba, mga kapatid? I-respect natin yung presence ng Lord. Again, apart from me, you can do nothing. No po? Kaya daluhan natin yung ating mga prayer meetings. Dahil mga kapatid, kahit gaano pa po kaganda ang ating mga programa, kung wala ang pangunguna at patnubay ng banal na Espiritu, hindi po magbibigay lugod ang mga yan sa Diyos. You know why? Because they are only man-made
effort. Man-made effort. Buhat lang ito sa pagsisikap na gawa po ng tao. Kapag tayo ay gumagawa at hindi tayo nananalangin, that was man-made effort. Pero church, when we pray, we believe God works. Amen? God works. At ito yung nangyari. No po, nung mangaral si Pedro, alam nyo, pag tinuloy nyo yung Acts chapter 2, yung susunod, verse 14 and following, nangaral po si Pedro at pinagpala ng Diyos itong si Pedro sa kanyang pangangaral. Paano pinagpala? Verse 41, Acts chapter 2. Anong sabi doon? Kaya't ang mga naniwala sa ipinapangaral niya ay nagpabautismo at naragdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na yun. Nakita po ninyo, mga kapatid? Nakita po ninyo? Ilan po yung nadagdag? Ilan? 3,000 katao. Yan po ba'y gawa ng tao? Yan po ba'y gawa ng tao? Hindi gawa ng tao yan, kapatid. Gawa yan ng Diyos. Ba't gumawa ang Diyos? Nananalangin sila. Hinihingi nila yung tulong ng Diyos. At tinulungan sila ng Lord. Anong ginawa ni Pedro? Nagyaya ba siya? Nagbisita ba siya? Hindi. Nangaral lang. Pero dahil ipinundasyon niya yung kanyang ministry, yung kanyang ginagawa sa Panginoon, ang Diyos kumilos. Lumapit, mga kapatid, ang 3,000 katao. Church, lagi ko itong sinasabi sa inyo, let us attend our prayer meetings. Daluhan po natin yung ating mga prayer meetings. Next month, magre-resume na po tayo. Sikapin po nating daluhan natin, mga kapatid. Kailangan natin ng pangunguna ng banal na Espiritu sa ating mga ginagawa. Amen po ba? Amen po ba? Kung gusto nating lumago, ang gawain po ng Panginoon sa iglesia natin, wala tayong unang dapat gawin, kundi humingi ng lakas, ng kapangyarihan, the source of energy, ang ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Haharap tayo, 120 na tayo next year. Di ba tayo masaya kung bago yun, puno na tayo, hindi yung during anniversary lang, doon tayo napupuno. Pinagtatrabahuhan yan. Pinagtatrabahuhan po yan. Pero hindi tayo magtatrabaho na tayo lang. Magtatrabaho tayo. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Church, ang iglesyang walang panalangin ay mahina. Ngunit ang iglesyang nananalangin ay pinalalakas ng Diyos. PowerPoint please, Nak. Pwede po ba ninyong pakibasa? Ready? Go. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So pangatlo, para pag-isahin ang mga mananampalataya. No po, kung mapapansin niyo, sabi ko nga kanina, sila po'y nagsalita ng iba't ibang wika. Ano po yung layunin nito? No po, isa po sa layunin ng pagsasalita ng wika, kasi ang utos sa kanilang Lord, ang mandate sa kanila, preach the good news in all nations. In all nations. Kung di ka marunong magsalita ng wika nila, paano mo ipapahayag yung salita ng Diyos? Kaya yung mga tao, nagtaka sila. Hindi naman siya taga Ilocos. Ba't nag-i-Ilocano? Hindi naman siya taga Iloilo. Bakit nagkakano ba yung salita sa Iloilo? Bisaya. Yun yung layunin. No po, upang sa ganun, yung misyon ng Panginoon, mga kapatid, yung misyon ng Panginoon ay makarating doon sa iba't ibang lugar. No po, kasi kung hindi po gagawin yun ng Lord, tingnan po ninyo, ang Diyos ang gagawa kapag gusto nating gawin ang misyon ng Panginoon. Kahit yung mga bagay na imposible,
gagawing imposible ng Panginoon, matupad lang ang kanyang misyon dahil gusto mong tuparin ang misyon ng Panginoon. Yun po yung dahilan. Kasi ang gusto ng Lord, maligtas ang lahat dahil ang mabuting balita ay para sa lahat. Kaya yung mga nakarinig sa kanila, sabi niyo, hindi mataga sa atin yan. Ba't nagsasalita ng wika natin? Hindi nila alam, may layunin ng Diyos. Bakit inalaw ng Lord na makapagsalita itong mga tao na to sa wika ng iba? At panghuli, mga kapatid, ito po'y para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Alam ko po, alam ninyo, yung kwento in Matthew chapter 25, beginning verse 1 to 12. Matthew 25, 1 to 12. Ito po yung kwento, mga kapatid, ng lalaking ikakasal at yung 10 dalaga, right? The 10 virgins. At napakalinaw po ng turo ni Jesus dito, mga kapatid. Listen. Napakalinaw po ng turo dito ni Jesus patungkol sa kahalagahan ng banal na espiritu. Napakalinaw. No po? Ang nagyari po kasi dito sa kwento, mayroong 10 dalaga. Ang sabi dito, sila ay naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ito pong lalaking ikakasal, mga kapatid, ang tinutukoy po dito ay wala iba kundi si Jesus. Si Jesus. At yung 10 dalaga, ito po yung mga mananampalataya, ito yung church. Andiyan pa ho ba kayo? Ang church, nilinis na ng Diyos, kaya dalaga virgin. Nakita po ninyo? So, ganyan po yung mangyayari, mga kapatid, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Sasalubong po yung mga mananampalataya sa Kanya. Ito po yun. Darating ang Panginoon at tayo na mga mananampalataya, tayo na mga tinawag ng Lord, sasalubungin natin ang Panginoon. Subalit pansinin po ninyo, mga kapatid, doon po sa 10, 5 lang ang nakaharap sa lalaking ikakasal. 5 lang. At yung 5, mga kapatid, hindi man po nila nakita yung lalaking ikakasal. Hindi nila nakita yung Panginoong Hesus. Nandyan pa ho ba kayo? Again, yung 10, mananampalataya yan. Pero sa 10, 5 lang ang nakakita. Yung 5, hindi nakakita. Kaya napaka-crucial po, mga kapatid, itong turong ito ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Sapagkat ang sabi dito, yung 5 na tinatawag na marurunong ay may baong langis. Samantalang yung 5 na tinatawag namang mga hangal o mangmang ay walang baong langis. Saan nagkakaiba? Langis. Sabihin nga natin, langis. At kanina, mga kapatid, tinuro ko sa inyo, paano ipinapakilala ng Biblia ang banal na espiritu. Nakita natin, isa dyan sa pamamagitan ng langis. Hello? Kaya ang tinutukoy na langis dito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang banal na espiritu. It is the Holy Spirit. Sa madaling salita, mga kapatid, yung 5 hangal, sorry pero wala po sa kanila yung Holy Spirit. Nandiyan pa ho ba tayo? Yun po yung ibig sabihin nun. Sa 5, wala yung Holy Spirit. Sa 5, nandun yung Holy Spirit. At nung dumarating na, itong lalaking ikakasal, anong sabi doon? Sinikap nilang bumili sa mga tindahan. Subalit alam niyo po, mga kapatid, sa pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid, wala na pong mabibili sapagkat dumating na yung oras. Kaya ang nangyari, wala nang nabili yung 5 dalaga. No po. Wala silang nabili. At habang namimili sila, dumating ang lalaking ikakasal, yung 5 matatalino, sila po'y nakapasok. Why? Why? Bakit sila nakapasok? Sabi sa verse 10, ang 5 nakahanda,
ay kasama niyang pumasok sa kasalan. Bakit sila nakapasok? Sapagkat handa po sila. Handa po sila, mga kapatid. Samantalang yung 5 mangmang, ang sabi sa kanila in verse 11, pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga, anong sabi nila? Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila. Kumakatok na sila. Naninikluhod na sila. Papasukin niyo po kami. Pero anong sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Without the oil, without the Holy Spirit, hindi po tayo kilala ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo kilala ng ating Panginoong Hesus. Kaya napaka-crucial, church, na yung banal na Espiritu ay pumasok sa atin at puspusin tayo ng banal na Espiritu. Why? Because of that. Dahil dyan, huwag mong sabihin na nandun ka. Huwag mong sabihin na malinis ka, virgin ka, nasa church ka, naglilingkod ka, pero wala ang banal na Espiritu. Ang sasabihin sa iyo ng Lord, hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Hindi po ako nagsasabi niyan, ang Diyos. Tinuro niya, hindi ko kayo kilala. Alam niyo mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang langis ay talagang napakahalaga. Sabi nga natin, ang langis ngayon ay parang dugunan ng ating ekonomiya, right? Di ba? Ramdam natin kapag walang langis sa ating bansa. Kapag walang langis. No po, kasi kapag inalis mo yung langis, it will paralyze the whole system of the world. Dahil ang langis po, mga kapatid, it is the source of energy ng mundo. It is the source of energy. Kaya nung magsimulang magka-problema sa langis, sino nagproblema? Tayo lang? Hindi. The whole world. Because that is the source of energy. Yan po kasi yung ginagamit nila sa transportation, sa water, sa air, sa land. At kung wala ng langis, meron bang eroplanong makakalipad? Meron bang barko, mga kapatid, na makapaglalakbay, makapagdadala ng kalakalan? Hindi, wala. Ganyan kahalaga ang langis, mga kapatid. Kaya kapag nawala po yung langis, titigil po yung ating ekonomiya at maghihirap ang maraming bansa. At kahit sabihin natin, konti lang. Tayo nga, may konti ng langis eh. Pero namumroblema pa rin tayo. Nakikita natin yung sitwasyon, paano nagdurusa yung iba sa atin. No po? Bakit? Kasi kukunti yung langis. Kaya kapag konti ang langis, mga kapatid, tiyak na magkakagutom. Lalo na kapag tumaas na yung bilihin. Kaya nung mangyayari, hindi po malayo. Marami yung mamamatay. People of God, mga kapatid ko kay Kristo, ganyan po katindi ang langis sa mundo. Kaya hindi pwedeng mawalan tayo ng langis. Kailangan natin ng maraming langis para guminhawa na yung ating buhay. Dahil pag bumaba yung langis, dahil maraming langis, giginhawa po tayo. Makakapamasyal na kayo ng kahit saan nyo gusto. Bakit? Mura yung pamasahe. Mura yung langis. Same thing with the Holy Spirit. When we have the Holy Spirit, when we are filled with the Holy Spirit, church, gaganda ang buhay natin, giginhawa ang buhay natin. Hello. Kaya we cannot separate the Holy Spirit in our salvation. Because in our salvation, Holy Spirit plays an important role in our Christian life. Church, every Christian needs the Holy Spirit. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Subalit, hindi lang bastas nasa atin siya. Kailangan natin ang kapuspusan niya sa atin. Sapagkat hindi po tatagal, mga kapatid. Hindi tayo tatagal sa mga trials, sa mga temptations, kapag kulang ang langis ng ating buhay. Kapag kulang ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Today,
is Heritage Sunday. Today is Heritage Sunday. Naalala po natin yung mga naunang nagministeryo sa ubasan ng Panginoon. At pinupuri natin, kinikilala natin sila sapagkat sila po'y nanatiling nabubuhay sa pananampalataya. Pinapasalamatan natin at inaalala natin sila sapagkat niyakap nila yung ministeryo ng Panginoon sa kabila po ng maraming pagsubok at paghihirap. Pero nanatili sila hanggang sa kawakasan ng kanilang buhay sapagkat sumasa kanila ang banal na Espiritu. Nanatili sila hanggang sa dulo dahil sumasa kanila ang banal na Espiritu. Gayahin po natin sila, mga kapatid. Gayahin natin sila. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, higit natin kailangan ng banal na Espiritu. Ang kanyang kapuspusan upang sa pagdating ng ating Panginoon, hindi tayo matulad sa 5 mangmang na dalaga na naubusan po ng langis. Huwag sana tayong matulad sa kanila. Dahil nung sila ay papasok, hindi sila pinapasok. Bagkus ang sabi sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo nakikilala. Bago pa po itong Matthew chapter 25, binanggit na ito ng ating Panginoong Yesus in Matthew chapter 7. Chapter 7, unang ministeryo ng Panginoon. Verse 21, anong sabi niya? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yaon lamang sumusunod, sabihin nga natin, sumusunod. Sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang pagkakapuspos sa banal na Espiritu ay napakahalaga sa buhay ng bawat mananampalataya. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. At nais niya na ang lahat ay makapasok sa kanyang kaharian. Nais po ng Lord. Nais ng Diyos. At sa araw na ito, itinuro niya sa atin ang kahalagahan ng banal na Espiritu. At hindi lang niya nais ituro, gusto niya ngayong ibigay sa atin. Gusto niyang ibigay sa atin. In Luke 11:13, ang sabi niya, ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Kanino niya ibinibigay? Sa mga humihingi sa Kanya. Sa mga humihingi sa Kanya. Kapatid, nanyayahan kita. Kung mahalaga sa iyo ang kaligtasan mo, hingin mo ang banal na Espiritu. At sa paghingi mo, Lord, hilingin mo, linisin mo ako, puspusin mo ako. Patuloy mo akong puspusin araw-araw. Sapagkat gusto kong gawin ang pinagagawa mo sa akin. Mga kapatid, narinig natin ang kahalagahan ng banal na Espiritu at ngayon, naalok po sa atin ito ng Panginoon. Ito yung alok na we must act now or else or before it's too late. Ito yung alok na we must act now before it's too late. Huwag po nating ipagsapalaran yung ating kaligtasan, mga kapatid. Huwag po nating ipagsapalaran. Sabi ko nga kanina, kayo na yung nakakaalam. Pag may namatay, may susunod. Kung may susunod man sa atin, ako ang prayer ko, Lord, itong susunod na to, makakapasok siya sa iyong kaharian.
Makakarating siya sa iyong kaharian. Hindi namin kayang pigilan ang kamatayan. Pero kaya naming gawin ang nararapat, ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin hawak yung ating buhay. Hindi natin hawak, hindi natin alam kung kailan darating ang oras ng Panginoon. Pero habang may panahon pa, mga kapatid, magpasya na po tayo ng tama. Para sa pagdating ng Panginoon, wala tayong pagsisisihan dahil ginawa natin ang dapat gawin bago pa siya dumating. Let's act now, people of God. Pwede po ba tayong yumuko? Hallelujah. Praise the Lord. Sa sandali pong ito, mga kapatid, habang tumutugtog ang worship team, nanyayahan ko po kayo na lumapit tayo sa Lord. At kung gusto nyong lumapit dito sa harapan, lumapit po tayo at manalangin. Ito yung panahon na kailangan nating buksan ang ating puso sa Lord para makita niya yung masidhi nating pagnanasa na mapuspos tayo ng kanyang Espiritu. Sabi ng banal na kasulatan, ibibigay niya sa sino mang humihingi sa kanya. Kapatid, hindi niya sinabi na mga Amerikano lang ang bibigyan ng Diyos. Hindi sinabi mga Briton lang ang bibigyan ng Espiritu ng Diyos. Hindi niya sinabi na mga lalaki lang. Lahat, kasama tayo doon. Lahat ng humihingi sa Kanya. Lahat ng nagnanasa na mapuspos tayo ng Kanyang Espiritu. Kaya kung nais mong lumapit sa Panginoon, naanyayahan kita sa harapan, nahinayaan kita, kapatid, na buksan ang puso sa Panginoon. Sige po, lumapit po kayo, huwag po kayong mahiya. Ang Diyos po'y nalulugod sa ating paglapit. Ang Diyos ay nalulugod kapag ibinibigay natin yung ating puso sa Kanya. At nalulugod siya kapag buong puso nating hinihingi ang kapuspusan ng Kanyang banal na Espiritu. Ang sabi sa Jeremiah 29 verse 13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Kapag hinahanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Patuloy po tayong lumapit sa Lord, mga kapatid. Patuloy tayong dumulog sa Kanya. Buksan natin ang ating puso. Ipahayag natin sa Panginoon ang masidhi nating pagnanasa na mapa sa atin ng banal na Espiritu. Mapa sa atin ng kapuspusan ng banal na Espiritu. We must act now before it's too late. Captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power.
on me now. We need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit, follow me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Inaamin namin, Panginoon, at amin pong ipinapahayag kung gaano kahalaga ang iyong banal na Espiritu. Alam ng Ama, alam ng Anak. Kaya naman, Panginoon, mula pa sa pagdating ng banal na Espiritu, inihayag mo na sa mga nananampalataya sa iyo. At noong dumating, Panginoon, nakita namin sa banal na kasulatan kung papaano mo, Lord, pinalago, pinaunlad ang inyong ministeryo na hanggang sa panahon namin ngayon, Panginoon, dahil sa banal na Espiritu,
Maraming mga tao ang nakakilala sa iyo. Nakarating ang iyong salita sa iba't ibang lugar, sa loob at labas ng bansa. Panginoon, salamat po. Papaano mo ipinakayag sa amin ngayon na hindi kami mabubuhay, na hindi tiyak ang aming kaligtasan kung walang banal na Espiritu. Patuloy kaming hinihingi na mangusap ka sa amin. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng malinaw, natatanglaw sa amin pong mga dadaanan, na habang kami nabubuhay, Lord, akayin mo kami upang lalo po kaming mapalapit sa iyo. Akayin mo kami, Panginoon, upang lalo naming makita ang kahalagahan ng mga espiritual na bagay sapagkat ito'y nakaugnay sa amin pong pagkakaligtas. Nawa, Panginoon, masumpungan mo sa iglesyang ito, hindi ang 5 mangmang, kundi ang 5 matatalino, Panginoon, na naghanda sapagkat alam nila, darating ang Panginoon. Darating at isasama sila sa lugar ng kasalan. Lord, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Ayaw naming ipagsapalaran ng amin pong buhay. Kaya patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang. At dalangin namin, Lord, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ayon na rin sa iyong kalooban, kami na humihingi ngayon ng kapuspusan ng banal pong Espiritu, ay ibuhos niyo po sa amin lahat ngayon. Ibuhos mo, Lord, hindi lang sa araw na ito, kundi sa bawat araw na kami nananalangin, na sa bawat araw na, Panginoon, na kami kumukonekta sa iyo. Sapagkat, Lord, ang bawat araw ay araw ng pagsubok, araw ng mga trials sa aming buhay, at hindi namin ito mapagtatagumpayan, kung hindi po sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Puspusin mo kami, O Lord God, at patuloy na naming madama ang iyong kapangyarihan ay sumasa aming lahat. Lord, patuloy naming itinataas sa iyo ang mga kapatid namin na nasa banig po ng karamdaman. Salamat, Lord, una sa pagpapagaling mo kay Tatay Eddie. Salamat po, Lord, sa operasyon na pinagdaanan ni Tita Wen. At dalangin namin ang patuloy mong kagalingan kay kapatid na Eliza na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Maging kay Cyril, Lord. Maging sa mga iba nating kapatid na may mga sakit, si Kuya Rolly, Lord. In-extend namin ang aming mga prayers sa kanila at maging sa mga nanonood ngayon upang makasama nila kami sa pagsamba. Dalangin namin, Panginoon, kung paano po kayo kumikilos sa buhay namin, ganun din ang gawin mong pagkilos sa kanilang buhay. Lord, salamat po sa lahat ng biyaya at patnubay mo sa aming lahat. Salamat, Lord, sa patuloy mong pagbibigay ng kapangyarihan upang makapaglingkod kami ng may katapatan, ng may ginhawa, ng may kagalakan sa iyo pong ministeryo. At dalangin namin, Panginoon, Lord, patuloy mo kaming hawakan upang ang mga gagawin namin, hindi namin gagawin sa sarili naming lakas, kundi, Lord, lalakad kami ayon sa iyong yapak na kung saan, Panginoon, ang lahat ng ito'y tungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord, sa iyong mga pagpapala sa lahat ng aming buhay at patuloy naming isinusuko ang aming buhay upang sa linggong itong darating, Panginoon, maging mapagtagumpay kami sa anumang mga suliraning aming kakaharapin. Binibless ko ang bawat pamilya ng aking mga kapatid. Dalangin ko po, Panginoon, na pangibabawan mo ang pagmamahal, pagkakaisa, at patuloy mo silang buhusan ng masaganang pagpapala. Binibless ko rin, Panginoon, ang mga kapatid namin dahil malapit na pumuli yung pag-aaral. Bless mo yung mga bawat paaralan, yung mga teachers, Lord God, yung mga estudyante, yung mga magulang. Panginoon, ihanda po ninyo ang mga kakailanganin upang ang pagtuturo ng amin pong mga guro, Panginoon, sila mismo, Lord, ay makapaghanda at magawa po nila ng may katapatan yung kanilang tungkulin. Binibless din namin, Lord, yung amin pong mga tatay na nagtatrabaho. Lord,
Mula bukas, Panginoon, ingatan mo po sila, saan man sila pupunta, saan man sila maghahanap buhay, pagpalain mo yung kanilang mga ginagawa at dalangin namin, Lord, na patuloy mong isupply ang pangangailangan nila at yung kanilang mga pamilya. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan na magdudulot po ng kalungkutan sa kanilang sa kanilang pamilya. At dalangin namin, Panginoon, yung mga gawain pa po sa iglesyang ito. Sa pagkatapos ng pananambahan, yung aming pong gagawing council meeting, Lord, samahan mo kami, pangunahan mo kami, i-guide mo kami upang ang mission po ninyo na pinapagawa sa amin, ang siyang aming magawa. Pagpalain mo, i-empower mo ang bumubuo po ng council, O Lord God, higit sa lahat, ang iglesyang ito. Muli, Lord, maraming salamat. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At bago natin gawin, mga kapatid, yung benediction, gawin po natin yung ating pag-offering. No po? Yes, sige. Thank you, Lord. Shake it together and running over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord, give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together and running over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord, give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord, give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and running over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panghuling panalangin. Panginoon, inaalay namin itong mga handog na ito sa iyo. Ito po'y para lamang sa iyo at karapat dapat kang handugan, bagamat alam namin, hindi po ninyo kailangan ito, Lord, sapagkat nasa iyo po ang lahat. Subalit, Panginoon, ito'y nagsasalita kung anong klaseng puso meron kami sa iyo, kung papaano ka namin minamahal, papaano kami tumatanaw sa mga kabutihang ginawa mo. At amin pong dalangin, Lord, sa pamamagitan ng mga handog na ito, ay nalugod ka sa laman ng aming puso. Sa mga handog na ito, at aming dalangin na patuloy na ikaw ang magpala sa mga bukas na kamay at maging pagpapala din ang mga kaloob na ito sa mga aabutan po at dadatnan. Panginoon, sa iyo ang lahat ng pasasalamat, bunga ng inyong kabutihan sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang biyaya at habag ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan, kaaliwan at pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang sumaating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Isa nga pong malakpas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige, bago tayo umupo, kamayan mo yung katabi mo. Yan, kumustahin mo siya uli. Kumusta ka na, kamo? Kumusta na? Ha? Yan. Pag nakangiti yan, pinagpala yan ng Lord. Amen. Kaya tingnan mo, pag nakangiti, pinagpala siya ng Panginoon dahil nilinis siya ng Lord, pinuspos siya ng Panginoon, at may bagong lakas na tataglayin sa linggong ito. Hallelujah. Alright, kapatid, ilan pong mga paalala? Una, welcome back kay Brother J. Francis Kyok. Where's Brother J? Ayun, welcome. Okay, welcome, brother. Meron pa ba tayong bisita ngayon? Ha? Wala na. So, si Brother J lang. Okay, thank you. And then, announcement po. Yan na ba yan? Alright. This coming week, Wednesday, Friday po, kapatid, yung mga kabataan natin ay pupunta sa GNA Resort, Talang Candaba, hindi para mag-swimming, kundi para dumalo sa kanilang Summer Institute. No po? Okay, so suportahan natin itong mga kabataan po natin, no? 3 araw silang mawawala. At nandun po sila para mag-aral. Suportahan natin sa panalangin, suportahan natin saan pa? Ha? Sa pagbibisita, pero bawal matulog doon, no? At kung meron kayong pera, meron naman kayo, bigyan naman ninyo sila. Okay ba yan? Ha? Umiiling yung mga nanay. Suportahan natin. Next. Okay, sa darating na Sabado, lahat ng lay servant minister or kasama sa lay ministry, meron po kayong orientation. Yan ay sa Mexico UMC. I think umaga yan. 8 o'clock. Na? Okay? And then, mga kalalakihan, yan po, ito ay National Assembly, buong Pilipinas po ito, sa May 30, doon po sa Malolos, Bulacan. No? Yung presidente natin dito, sino yung pwedeng magsabi na kung gusto nilang sumama? Si Kong Nel na. Si Kong Nel na po. Sabihin niyo po kayo ni Kong Nel kung gusto niyo sumama para yung sasakyan ay mai-ready po natin. Sa Sabado na po yan, May 30. Okay. And then sa Sunday, last Sunday of May, na po, Workers Appreciation Sunday. Po kayong mawawala nun, mga kapatid. Na po, i-appreciate natin yung mga workers natin. Na po, sino-sino ba sila? Yan. So, yun po yun. May 31. Alright. And then, okay, yan. Na po, ina-announce na natin, na po, dahil this coming month, babalik na po yan, yung ating midweek worship service every Wednesday, alas 6 ng gabi. So, ang lahat ay hinihikayat na dumalo at nilipat habang binabasa ko. Okay. Worship stewards for the month of June. Ayan. Yung communion stewards natin, no po. Prayer leader for the month of May. And then month of June. At yung mga offertory ushers natin, hanggang June pa sila. At yung mga, ayan po, yung ating mga kalagayan ng ating kaperahan. I-check po ninyo, kapatid, baka po kayo ay nagbigay pero hindi naisulat. Para maging maayos po yung ating record. Ayan. Happy birthday sa mga sumusunod. Ngayong araw na ito, happy birthday kay Hilda Cortez, Elvira Raval, Wilma Pascual. Sa 25, happy birthday kay Elvira Gorospe, Marlene Balakwa, Anthony Jos Kembao, Carl Cortez, Rap Dominic Salonga, Hennessy Joas Kaabay. Sa 26, happy birthday kay Rodolfo Pascual Sr., Raymond Esguera, Leo Mark Las Marinas, Gideon Ray, Derek Malyari.
27, happy birthday kay Florante Baluyot, Laura Yanga, JB Dizon, John Carlo Garcia. 28, kay Maria Cristina Kembao, Jobili Rivera, Mark Abo Atienza. 29, kay Laika Atienza, Glenn Willard, Madison Gorospe, May Beltran. Sa 30, happy birthday kay Iris Atienza, Evelyn Bautista, Hazel Helen Salonga, Mylene Gorospe, Tricia May David, at kay Congnel, happy birthday, Nathaniel Paras. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord, may the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Okay, so ano po, rin niya po mayari at ikaw po rin i-announce, Chairman? Ala, okay. So, wala na po kapatid. Kaya niya po mayaring kaya katamong announcement. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, and I praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my Soul.